Mga kanutrisyon, alam niyo ba na ayon sa National Nutrition Survey ng Food and Nutrition Research Institute, ang dami ng adults na naninigarilyo ay bumaba mula 31% noong 2008 sa 24.4% noong 2013. Ayon naman sa World Health Organization, ang dami po ng kasalukuyang naninigarilyo o current smoker ay mahigit sa 23 milyong Pilipino na may edad 15 pataas. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Mukhang kumonti na po ang mga naninigarilyo in the last few years, pero madami pa rin po ang nalululong sa masamang bisyong ito. Pero sa 23 milyong naninigarilyo, hindi lang sila ang apektado, mga kasama. Alam niyo po ba yun? Kaya yan ang pag-uusapan natin, ang panganib na dulot po ng second-hand at third-hand smoke. Kasama pong ating ninang sa Wastong Nutrisyon, Assistant Secretary of Health, National Nutrition Council, Bernie Flores. Ayun, Executive Director po ng National Nutrition Council. Ma'am Bernie, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin, Rod. Wala ata ako ngayon. Oo. Sa intro pa lang. Nainitan ka siguro masyado. Siguro may nangyari sa'yo kanina umaga na masama. Kaya hindi pa rin makapag-move on sa insidente, no? Hindi po, nadukutan po kasi si Rod. Sabihin ko na, Rod, na wala ang kanyang cellphone. Buti na lang meron kang isa pa. Tama, pero talagang iba na yung panahon ngayon. Kahit hindi lang mainit, ano? Hindi lang mainit. Mapanganib pa. Exactly, ma'am. Anyway, bago ako magtuloy sa ating usapan, Rod, gusto ko munang batiin. Meron ako, pwede ako magbati ngayon. Sige po, ma'am. Para tayong Kasi alam ko nung last week ang dami niyong binisita na meron mga areas. Nakapunta kasi member ako, mga kaibigan. Miyembro po kasi ako ng National Advisory Committee ng 4Ps. At part ng aming responsibilidad ay mag-meeting at bumisita sa lugar, sa iba-ibang lugar. Twice, 2 beses out of the 4 quarterly meetings ng National Advisory Committee ay sa labas ginagawa. So last 2 weeks ago ay nagpunta kami ng Giwan, Samar. Eastern Samar. Yun yung landfall, first landfall ng Yolanda. Kaya medyo dramatic din yung, emotional din yung bisita. So babatiin ko lang yung mga mothers at saka mga workers na na-meet ko habang nagpunta kami sa several barangays at saka nakausap ang mga teachers and teachers in charge dun sa elementary and high schools na binisita namin. Si Doktora, nagkataon naman ang Doktora ng Giwan Doktora Flores. Napakasipag, although pagod na pagod dahil iisa lang siya sa buong Giwan. Nako. More than 20 ang kanilang barangays. Marami ring isla na barangay. So, nagkataon naman na naaabot naman ng DZXL ang Eastern Samar. Kaya natutuwa ako. Sabi ko, makinig kayo ha at babatiin kayo. Hindi ko na mabati ng bawat isang pangalan, pero magandang tanghali po sa inyong lahat na sabi ko lang lagi silang makinig sa atin. And thank you for tuning in. Thank you po sa hospitality, sa pag-alaga sa amin, kung saan kami nakarating at nakaniig kayo. Marami pong salamat. Tamang-tama ang dating natin ng ating sigurado naman ako, Rod, mismo, ikaw mismo may mga kilalang naninigarilyo, di ba? Opo, ma'am. Madami kasi talagang naninigarilyo, kaya marami rin ang apektado nung sinabi mo kaninang second hand at saka third hand smoke. Ang resulta, mas marami pa yung nanganganib ang kalusugan. Ayon nga sa World Health Organization, mahigit 5 milyong tao sa buong mundo ang mamatay kada taon dahil sa paninigarilyo. Siguro dagdag mo dyan yung tinatayang pagkamatay taon-taon ng 600,000 katao dulot naman ng second-hand smoke. At kung i-convert mo ang kabuuan ng yearly rate na yan, lalabas na isang tao ang namamatay kada 6 na segundo. Grabe, no? Grabe yung Nako.
Mga kasama, samahan po tayo sa ating talakayan. Ang nagbabalik po na eksperto at advocate na si Dr. Maria Encarnita B. Limpin, Executive Director po ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Magandang hapon po at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Dr. Limpin. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at syempre no kay Asek, Bernie and Rod. Nice to be back dito sa ating programang ito. Gandang tanghali po. Magandang tanghali and once again, welcome. Nice to see you back, ma'am, sa programa. Summer na summer si Summer na Dr. summer. Yeah, yes. Oo. Pareho tayong tatlo, summer yung kulang. Alright, diretso na po tayo sa ating napaka-interesting na talakayan ngayong hapon. Dok, ipaliwanag po muna natin kung ano po ba yung ibig sabihin ng second hand smoke at paano ito nakakaapekto sa isang tao na hindi naman naninigarilyo. Okay, yung second hand smoke, ito yung nalalanghap natin na usok, no, Opo. na galing doon sa sigarilyo mismo at doon sa usok din na binubuga ng mga smokers, no. So, sino ang mga naapektuhan nito? Yung mga taong nakapaligid doon sa naninigarilyo habang siya ay naninigarilyo. So, ito ay nakakasama dahil sa ang nalalanghap nilang usok ng sigarilyo ay mayroong mahigit na 7,000 chemical. Naku. Kasama na dito yung mga chemical na nagkokos ng cancer at ng mga chemical na talaga namang napatunayang very toxic at poisonous sa katawan natin. Katulad ng arsenic acid, alam mo naman ang arsenic acid, yung mga insecticide, pesticide, no, yung mga na talaga namang makakasira, no. Although ang mga dose ng mga poisons na ito ay hindi ganun kalaki na talagang mamamatay ka kagad. Pero dahil sa Unti-unti. Oo, yun. Ang ginagawa niya unti-unti. Kaya kung ikaw ay may kalaban o enemy, pinakamaganda Bugahan siguro mo. ay bugahan mo ng bugahan usok ng sigarilyo. Pero Doc, bukod sa second hand smoke, 'di ba ang recent studies ngayon meron na daw ng third hand Yes. smoke. Ano naman po 'yon at paano naman 'yun nakakaapekto sa kalusugan? Ang third hand smoke, ito yung mga chemical residue, no? Siyempre, di ba, pag nanigarilyo ka sa kunyari dito sa loob kwarto, ng kwarto, no? Sa itong room na ito. Tapos, hindi mo na yan nakikita, ikaw nanigarilyo dyan, tapos lumabas ka, yung mga chemicals na naririyan, nagde-deposit yan, nalalaglag yan sa mga furnitures natin, sa lapag, sa walls, no? Hindi mo na nakikita yung usok, maaaring hindi mo na rin maamoy, ano? Pero yung mga chemicals nandiyan. So, ang problema dito, kung may mga kasamahan tayo sa bahay, no? Hahawak doon sa mga tables, chairs, and worse, ang mga bata natin, di ba? Yung mga babies natin, they crawl sa floor. Yung mga chemicals na yan, nalalaglag doon sa floor Yung din. kumakabit ba sila sa drapes, Doc? Yes, pati drapes, pati kurtina, walls, mga no? ganun. So kung ikaw ay hawakan mo 'yan, no? Yung mga chemicals na 'yan ay kakapit sa ating skin, no? Maa-absorb 'yan doon sa skin natin, pupunta sa buong katawan natin. So yung mga chemicals na yan, na mga poisons and toxic sa katawan natin at may mga cancer-causing agents, no? So, nadidistribute pa rin siya sa ating katawan. So, that is why marami doon sa mga na pag-aaral, no, napapakita na ang third-hand smoke ay nagkakos din ng cancer at saka even sakit sa puso, yung atake sa puso. So, hindi umaalis yung mga chemicals na yun? Hindi. Kahit na, halimbawa, nag-vacuum ka kung nasa, hindi na. Hindi natatanggal. It remains, no, within the room kasi hindi naman lahat yan malilinis mo, like yung walls. Tsaka hindi siya dinadala ng hangin. Hindi siya mahirap, no? Mahirap dalhin yung 7,000 chemicals, no? So, yun ang napatunayan sa mga iba't ibang pagsusuri na ginawa tungkol dito sa third hand smoke.
Bukod sa cancer, Doc, no, ano pa ho yung negatibong epekto, no, dito sa kalusugan ng second at third hand smoke po? Okay, of course, yung cancer, ang pinaka-ano dyan, yung lung cancer. Lungs, no? Pero hindi lang naman lung cancer ang pwedeng maidulot ng second-hand smoke at saka third-hand smoke. Meron din yung iba't ibang klase ng cancer, katulad ng mga cancer sa colon, cancer sa stomach, sa pancreas, no? At nakikita natin ito, kaya marami sa ating mga kababayan nagtatanong, bakit ho ako magkakaroon ng cancer? Hindi naman po ako naninigarilyo. And then, if you ask them, meron ho ba kayong kapamilya na naninigarilyo? Doon lalabas. O kaya meron ho ba mga kasamahan kayo sa trabaho o mga kaigan na maaring expose kayo sa second-hand smoke? Yun, lumalabas na indeed, no? Meron sila talagang exposure to second-hand Second smoke. at third hand. Doc, madalas kasi ngayon, yung mga nag-i-smoke, lumalabas din sila ng building. Yes. Pero babalik din sila kasi ang opisina nila nasa loob ng building. So, yung bit-bit pa rin niya yun. bit niya dahil doon Kasi sa share and kanyang carrier din siya. yung mga damit Oo. niya. Syempre, 'di ba, pagdating natin sa bahay, kung naninigarilyo sila, ang mga anak nila yayakap, hahalikan sila. So naa-absorb yun sa skin. Sa So, kamay hindi rin lang, ha? pala safe yung mga taong gustong mag-smoke ilalabas ng building tapos babalik ulit. Diba? Sa mga call center offices, di ba? Well, it's safe kasi it protects yung co-workers mo sa second-hand smoke. Ngayon, ang ano mo lang diyan will be pagdating mo sa bahay. No? Kasi yun yung mga pwedeng may more contact, intense no? yung contact. Yes. So kailangan na kaya pinagbibilin ko, sabihan yung mga asawa nila, kung yung asawa ang naninigarilyo, pagdating sa bahay, magpalit ka agad ng Shower muna. shower muna bago yakapin at magkaroon ng close contact sa mga kamag-anak. So ano pa yung pwede nating tip, Doc, maliban dun sa shower para makaiwas naman sa yung lalo na yung mga anak na maliliit dun sa ganitong panganib mula Well, sa ang isa second. pang tip natin will be na talagang wag sila manigarilyo sa loob ng bahay nila. Keep their homes smoke-free. Marami naman sa mga smokers, no, sinasabi nila hindi talaga sila naninigarilyo sa loob ng bahay. Pero ang napansin ko, pag tanungin mo kung naninigarilyo sila habang sila ay nasa kubeta, no, yung first, yung mga usual routine natin in the morning, marami din sa kanila naninigarilyo habang nandoon sila sa loob ng toilet. So, kaya nga emphasize natin doon sa mga nakikinig sa atin na talagang wag na lang manigarilyo sa loob ng bahay kahit sa loob ng kubeta. Ano naman ang connect, Doc, sa nutrition, sa wastong nutrition dito sa mga naninigarilyo at saka mga taong apektado ng second hand and third hand smoke? Ang karamihan doon sa mga naninigarilyo, primarily doon sa mga naninigarilyo, Sec Bernie, kasi ang paninigarilyo medyo na susuppress nila yung appetite, no? So ang mahirap lang diyan ay hindi sila masyadong palagutom. So sometimes na paglilipasan sila ng gutom, no? So dinadaan sa kape. Nangyayaring kape o kaya sigarilyo lang, ano? So hindi nila na-receive yung tamang nutrients na kailanganin nila. And then a lot of them also medyo sira yung panlasa, no? Dahil yan ang epekto ng paninigarilyo nasisira yung panlasa, no? At saka yung pati sa kanila, kaya nga hindi nila napapansin na mabaho. Hindi na-enjoy. Ang usok ng sigarilyo. Mabaho sila. At mabaho sila. Tapos, kasi damit nila amoy. Yes, hininga, right. amoy din. Yes. So, dahil hindi nila na-appreciate yung lasa at saka yung amoy ng mga masasarap na pagkain. So, ang tendency they eat just konti for lang. the sake of eating, and probably mas gugustuhin nila yung medyo malasang-malasa talaga.
So, mas marami sa kanila, mas medyo marami ang makakain nila kapag talagang timplado. So, alam mo na ang tinutumbok ko dito, Asik Bernie. Maalat na maalat. Yes. Kalaban Kalaban na naman yan. So, kaya another risk factor yan for hypertension. So, malaking bagay ang nagagawa ng paninigarilyo, no? So, it destroys yung pag-receive mo nung tamang nutrients ng katawan. Dahil nga wala ka ng panlasa at saka wala ka ng pang-amoy. Hindi naman wala kung hindi impaired. Okay. Nako, napaka-interesting sa first gap pa lang. Okay, may kinalaman sa ating paksa yung ating word for the week, Rod. At ang ating word for the week ay carbon monoxide. Yan. Ang carbon monoxide ay isang uri ng nakalalasong gas na taglay ng usok ng sigarilyo. Ito yung isa sa 7,000 na binanggit ni Dr. Limpin na chemicals dala nun. Ito ay walang amoy at labis na mapanganib talaga sa kalusugan. Kapag ito ay nalanghap, ito ay agad na kumakapit sa mga pulang selula ng dugo na dapat sana ay magdadala ng oxygen sa mga bahagi ng ating katawan. Ito ang dahilan kung bakit nakararanas ng hirap sa paghinga ang mga naninigarilyo. Dahil rin sa carbon monoxide, napipilitan ng katawan na magdagdag ng red blood cells upang makakuha pa rin ng oxygen, ngunit nagdudulot ito ng paglapot ng dugo. Napipilitan din ang puso na magbomba ng dugo para matugunan yung pangangailangan ng katawan sa oxygen, lalo na ng utak. At ito na nga ang isa sa pinagmumulan ng stroke at saka atake sa puso. At yan po ang ating word for the week, Rod, ang carbon monoxide. Maraming salamat, Asik Bernie, sa ating word for the week. Mga kasama, kung mayroon po kayong mga tanong o nais nyo pong isang gunit sa ating programa ngayong hapon, i-text nyo lang po ang inyo pong mga katanungan sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. At para sa Globe subscribers naman po, 0927 Nawala ka na. 650-6795. Yun po. At pwede nila rin tayong tawagin mga kasama at ma'am sa 8822-374. Maki-interact din po. Yan po ang aming landline. At pwede rin po kayo maki-interact. Gamit po ang hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. I-add nyo rin po kami sa inyo pong circle sa Google+. At para naman po mapanood yung ating episode ngayon, pati na rin po yung mga dati pang episode, puntahan lang po kami sa YouTube. Ang YouTube channel po ay Radyo Mo sa Nutrition Year 6. One word lang po yon. At i-like nyo na rin ang aming Facebook account, Radyo Mo sa Nutrition. Sundan nyo na rin po kami sa Twitter account, Radyo Nutrition. Pareho pong one word yon. Walang patlang, walang gitling. Ayun. At mga kasama, kahit saan po kayo, basta meron ho kayong Android phone, abay, pwede nyo po kaming makasama. I-download lang po sa inyo pong Android phone ang application na MNTV sa Google Play Store para masubaybayan po ninyo ang ating programa. Yun nga sinasabi ko, kahit nasa labas sila ng bahay, wala silang radyo, basta may Android phone, abay, makakasama pa rin nila tayo. Okay, bisitahin nyo rin po ang aming website, nnc.gov.ph, at official Facebook page na NNC Official. At para naman po sa mga nakaabang na dyan, hawak po ang kanilang mga cellphone. Eto na ang ating text question of the day. Bago natin Yes, ma'am. Meron tayong caller. My caller, okay. Bago natin ibigay ang ating question of the day, mga kasama, atin munang ipasok ang ating caller from Tanay Pedro. Rizal. Si Mang Pedro po ng Tanay. Tatay Pedro, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, ano po yung tanong nila, tay? Opo. Ang tanong ko po ay kung talaga pong masama ang epekto ng paninigarilyo, bakit hindi po kaya tuluyan ng ipagbawal ang sigarilyo sa ating bansa? Mm-hmm. Kasi po, di ba po, katulad din pagka magbabagong taon, laging problema natin ang paputok. Dapat po, wala po kayang magagawa din paraan para ito ay tuluyan na ipagbawal kasi po, masama po ang dinudulot ito sa ating kalusugan. Sa mga mamamayan, sa kalusugan po natin.
Meron po kayang magagawa ang pamahalaan, lalo po ang Department of Health, na tuluyan na po ipagbawal ang paggawa ng sigarilyo sa ating bansa. Kasi po, napakalaki po dito po ng naidudulot ng problema, lalo po sa mga mahihirap. Ano po kaya posible po kaya tuluyan ng may pagbawal po ang paggawa ng sigarilyo? Okay. Maraming salamat po, Tatay Pedro. Opo, Doc. Yes, Mang Pedro, kasama po kami diyan sa na isin po ninyo na tuluyan na nating maialis ang sigarilyo dito sa ating bansa. Pero kailangan bago tayo makarating doon sa punto na yon, marami pa po tayong dapat gawin dahil sa ngayon po sa latest na statistics po noong 2009, yung Global Adult Tobacco Survey, meron po tayong 17.3 million Pinos na nagsisigarilyo. At dahil ito pong 17.3 million na ito na nagsisigarilyo sa ngayon, lahat ho yan addicted ho sa sigarilyo. Kaya tuloy-tuloy pa rin ho ang paninigarilyo nila. So, parehas din po nung nangyayari sa droga, no? Kapag ikaw ay isang addict, hanap-hanapin mo yan. So, it will really take time bago talagang matulungan nating makahinto ang ating mga kababayan sa paninigarilyo. So, for the meantime, ang ating pong ginagawa, kasi if we follow yung principle ng law of demand and supply, since marami po ang demand, so ang gagawin ho natin, i-reduce lang po muna natin yung demand. Pababain natin yung demand, pababain natin yung paninigarilyo. So, importante po na makagawa ho tayo ng mga batas, no, polisiya, para matulungan nating unti-unting pababain yung mga nagsisigarilyo. Maaari pong marami sa mga medyo may edad na, no, middle age, yung mga old age, nagsisigarilyo pa rin. Ito po ay parang kung hindi ho nila kayang huminto, although tayo ay patuloy na magbibigay ng tulong para makahinto sila, maaari po ang mangyari sa kanila talagang magkakasakit sila at mamamatay. So ang pinaka-focus ho natin, hindi ho madagdagan yung mga numero ng mga nagsisigarilyo. So ang mga kabataan po ang ating focus. Pag medyo mababa na po siguro yung mga number ng mga nagsisigarilyo, pwede ho nating pag-isipan ngayon yung tungkol sa Ang madagdag ko lang po, Tay Pedro, ang maganda pong datos ay yung mga 2013 data, yung nagsisimula pong mag-smoke or magsigarilyo ay bumaba po kung kumpara sa 2008 na data. Isa pa po, kailangan din po kasi yung mga current naman nating magsasaka na nagtatanim ng tabako dito po yan sa norte, ay mabigyan din sila ng alternative o tulong para hindi na sila fully umasa sa industriya ng tabako, kundi mabigyan din sila ng ibang mapagkakakitaan. At yun po yung ina-address ng ating pamahalaan through the Department of Agriculture. At kasalukuyan ang daming mga programa na ginagawa ng pamahalaan para tuluyan nga, no, ma-discourage, no. Nandiyan yung itong bago, yung infographics sa mga pakete, the syntax. So unti-unti naman na nailalagay na natin yung mga tamang mga polisiya na dapat na meron tayo. May mga kakulangan pa na ibig sabihin kailangan tayo pa ay magtrabaho ng marami para talagang masiguro lang ho natin na matutulungan natin ang mga Pilipino. Pati na rin yung umaasa doon sa tabako, no? So yung mga farmers, yung mga tobacco workers, no? Kailangan din ho natin gawa ng programa para eventually makalipat ho sila ng ibang trabaho. Ayun. Alright, Tatay Pedro, sana nasagot namin yung inyong pong tanong ngayong hapon. Na bueno mga kasama doon sa mga tanong. Opo, nag-aabang ng 100 pesos na cellphone load. Napakadali po yung tanong natin ngayon. Anong mga panganib sa kalusugan ang maaaring idulot ng second-hand
at third-hand smoke. Yan, magbigay po ng dalawa na lang, kahit dalawa lang. Yun, dalawa lang po ang hinihingi ng ating ninang. At mga kasama, ipadala po ninyo kaagad ang inyong sagot sa ganitong format: full name, eksaktong address, siyempre ilagay po dyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Siyempre, ang inyong pong sagot at isend po ito sa 0908-579-6898. Paalala lang po na ilagay po ang totoong address dahil may validation po tayo. Maaari kasing ma-disqualify kapag hindi tama o totoo po yung address po ninyo. Paano nga ba tuluyang iiwasan ang panganib na dulot po ng usog ng sigarilyo? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik na Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mang Moy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at as ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, ipa. Pang 10 kumain-ment, Mang Moy? Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, kapiling pa rin natin. Nagbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon, kapiling pa rin natin si Dr. Maria Encarnita B. Limpin, Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Alright, balik tayo sa ating topic ngayong hapon, mga kasama, na Siguro napaka-interesting. bago, oo. Opo, ma'am. Oo, Tanong muna tayo tungkol sa meron ating po rin tayo. texter. Anong tawag dyan? Text, ano? Text question. Opo. Sa chat, ano yan? Sa chatroom natin. Oo. Oo. Meron po tayo Text ng line. galing sa kay Texter 9492. Sabi po niya, good PM po. Tanong ko lang po kay Doc, yun bang buntis na naninigarilyo, di ba naapektuhan yung bata sa loob? May kapitbahay akong buntis na nagsisigarilyo. Also from Taytay. Taytay naman to, kanina Tanay, si Tanay. Mang Pedro. Oo. Doc, ito. Maapektuhan daw ba yung bata? Ay, yes. Yes. So, definitely, no? Oo. Maapektuhan po yung bata na nasa sinapupunan po niya. Mm-mm. Ang paninigarilyo kasi, kasama dyan, lead. Alam Okay. naman natin kung gaano ka Heavy metals po yun, yung lead. metal yan. Oo. Na kapag ang nanay ay nagsisigarilyo, yan pong lead na yan ay pwede pong makaapekto sa development ng brain ng bata. So, marami po doon sa mga buntis, no? Kapag pinanganak po nila yung mga nila na habang sila ay nagsisigarilyo, marami po diyan, merong minsan mental retardation ng effect. Yung Sa bata. at kasi yun yung epekto sa brain development. Meron naman na medyo mapurol. So minsan nagtataka yung mga parents, wala naman kaming genes na mga mahihina ang ulo. And yet medyo mahina ang ulo ng bata, no. And then yung iba naman medyo delayed din yung developmental milestones nila, no. So imbis na maaga yung o nasa normal na makikita mo na sila ay nagsasalita, medyo delayed ng konti. O yung paglalakad, medyo delayed ng konti. All of this is because of the effect of lead doon sa brain development. And then, yung isa pang mga epekto, may pwedeng mamatay. Yung bata. So, kaya may mga merong mga nagbubuntis na biglang na-terminate yung pregnancy. O kaya, if ever na lumaki, nagkakaroon ng intrauterine fetal death, no? So, pag panganak nila yung bata, patay naman. Tapos,
Tapos meron din na ipapanganak pero minsan preterm, so wala sa oras na ilalabas yung bata. And then marami din sa ang pinakamaraming epekto kita namin yung maliit yung bata nung ipinanganak. Low birth weight. Low birth weight, yes. Stunted ang growth. So lahat talaga. So tapos yung iba nagsisi-seizure, Doc? Yes. Oo, nagsisi-seizure. Baby pa lang nagsisi-seizure sila. Kasi dahil nga may epekto talaga doon sa utak niya eh. So talagang ito kailangan na maisip ng mga kababaihan natin, no? Kaya pero marami na ako nakita na yung mga mothers, no, na nagsisigarilyo. So when they learn na buntis sila, they stop. So which is good, no? Pero kung ang asawa naman nila ay nagyoyosi, so nababaliwala rin ito. Kasi meron akong kailan lang na na-visit sa PGH, na low birth weight din ang kinalabasan, at ang nagsisigarilyo lang ay ang asawa. So, biktima ng second-hand smoke. Yes. Yung babae. And then, wag na nating anuhin lang yun sa pag ikaw ay buntis, marami din sa ang isa sa mga epekto kasi ng paninigarilyo, maaaring magkaroon ng problema kayo sa fertility. Totoo yan. Doon sa yung mga ating mga couples dyan na nagsisigarilyo, gustong magkaanak, tapos nagtataka sila, nahirapan silang mabuntis, no, o magkaanak. Isa sa dapat na isipin nila na ang maaring ito ay dahil doon sa paninigarilyo. Epekto ng pag-iyosi. Doc, meron pa tayong isa, Rod. Isa pa. Galing naman sa kay texter 0693, good PM po. Ask ko lang po, gagaling pa ba ang sakit na COPD or Yes, kasi chronic obstructive pulmonary disease. Kasi nakalabas na po siya ng ospital pero hinihingal pa rin. Yes, doon sa ating texter na ito, no. I'm really very sorry, no, na siguro sa akin pa manggagaling ito. Pero ang chronic obstructive pulmonary disease po, ito po ay pangmatagalang pagbabara ng dinadaluyan ng hangin. At ang epekto po nito ay hindi lang po doon sa airways yung dinadaluyan, kung hindi nasira din po pati yung baga. Ang problema ho sa COPD, this is a progressive disease, no? So, ibig sabihin po ay hindi ho natin in-expect na gagaling. Maibabalik ho natin sa normal yung status ng asawa po ninyo. Unfortunately, we can expect na tuloy-tuloy po siya na magkakaroon ng hingal, no? Lalo na kung talagang hingal na hingal. Maaari pong medyo makontrol with the medications, yung hirap ng paghinga. Pero yung totally na talagang medyo mawala, lalo na kung nandoon na siya doon sa medyo severe and very severe category, hindi na ho natin maaalis yan, no? Kung nandoon pa ho kayo sa maaga, pwede pa hong medyo maibsan talaga yung hirap ng paghinga, and then medyo it will take years before mag-umpisa uli siya na mahirapan sa paghinga. So in short, nanay, sa ating caller, unfortunately ang sagot po diyan ay hindi na po talaga gagaling. But there is still hope. Yun. Hope na ma-return ho natin. Huwag na lang, ma'am, hope. Pag-asa na lang kasi yung hope, sigarilyo rin yan. Tama. Tama. Pag-asa na lang. May pag-asa. At yung salitang Tagalog na lang gamitin natin. Kayang kontrolin ho yan, hirap ng paghinga. Yun ang maganda balita doon. May pag-asa pa po. Meron pa tayong isa. Pahabol po. 3565 good PM po. Ano po bang alternative ways para mabawasan yung pagsisigarilyo?
Okay, ang pinaka-importante po talaga diyan ay may determinasyon yung tao na gusto na niyang tumigil. Okay. And the best way po ay talagang cold turkey. Mag-decide ho siya anong araw siya hihinto. Doon sa araw na yon talagang completely hihinto. Ngayon, maglalaway ho yan o kaya makakapag-isip yan na biglang gusto niyang manigarilyo. Doon sa mga pagkakataon na yon, imbis na kumuha siya ng sigarilyo, ang abutin na lang ho ay mga vegetable sticks, no? Yung mga celery sticks, yung ganyan. Or pwede naman mag-chewing gum o kaya mag-candy. But I will, kasi we are in a nutritional program. So, ang i-advise natin, instead na mga usual candies and chewing gum na pwede hong ang problema naman ay diabetes, no? Kailangan mamili ho tayo siguro yung mga sugar-free na chewing gum o candies. Marami na hong available na ganyan. So pwede na ho natin gawin na mag-sugar-free chewing gum or candies or even chocolates. Marami na tayong sugar-free, no? Makakatulong din po kung tanggalin nyo yung sigarilyo, ashtray, yung mga lahat ng gamit paninigarilyo sa bahay, sa opisina, wag na kayong magtago. Alam ko, may iba dyan nagtatago pa sa cabinet. Tama. At isa pa pala sa pinaka-effective, no, kapag talagang naglalaway, uminom ng ice cold water. No, ganun lang, simpleng ganun lang. Ice cold water, mawawala po bigla yung paglalaway. Ayun. Okay, sigurado. Ang dami pang mga tanong dyan ng ating mga suki. Siguro we'll have part 2 of this episode, Doc Limpin, para masagot din natin yung iba pa nating mga tanong about programs, ang mga interventions, para naman mas lalong makatulong sa tagapakinig natin. Talagang overtime na tayo. Nandyan pa yung tanong tungkol daw sa e-cigarette. Isa pa yan. Isa pa yan. Wag na lang ho e-cigarette. Hininto na ho tayo. So kailangan na tayo mag-recap, Rod. Opo, ma'am. Okay, ang paninigarilyo po ay may hatid na panganib. Narinig nyo naman sa ating discussion ngayon. Hindi lamang sa kalusugan ninyo, kundi sa inyong mga taong minamahal. Ang usok mula sa sigarilyo o second-hand smoke ay maaaring malanghap ng mga taong nasa paligid lang ng naninigarilyo. Bukod dyan, ang mga chemical na nasa usok nito ay kumakapit sa mga bagay, damit at iba't ibang bahagi ng katawan. Humahalo ang mga ito sa iba pang mga pollutants sa hangin at sa alikabok na lumilikha naman ng mga nakalalasang compound. Ito ay nakasasama sa kalusugan, lalo na sa mga sanggol. Kapag ito ay pumasok sa katawan, ang mga pagkaing mayaman sa vitamin C, D, E at B complex at mineral tulad ng zinc ay makatutulong upang palakasin ang resistensya laban sa panganib na hatid ng usok ng sigarilyo. Sa mga naninigarilyo naman, hindi sapat nagsisigarilyo sa pampublikong lugar, kundi sa mga designated na lugar lamang. Iwasan ang manigarilyo sa bahay, lalo na kung may mga bata at mga buntis. At higit sa lahat, kailangang iwasan na ng tuluyan ang bisyong ito para sa inyong kabutihan at para na rin sa inyong mga mahal sa buhay. At nakasama po natin ngayong hapon si Dr. Maricar Limpin ng Framework Convention on Tobacco Control Alliance Philippines. Salamat po, Dr. Interesting na naman ang ating usapan. Final message po sa ating mga nakikinig, especially dun sa mga nag-iyosi. So, para sa mga nagsisigarilyo po, sana po ay mag-isip-isip po tayo. Baka po magkaroon na tayo ng pagkakataon na huminto. Kung gusto ho ninyo talagang huminto, ay importante po na siguro humingi kayo ng tulong doon sa mga lalo na sa mga DOH hospitals, no? Marami na po tayo na may smoking cessation program at magtanong-tanong lang ho kayo kung nasaan yan. Tapos
Tapos po, kung hindi naman pa planong huminto, pag-isipan lang ho natin na kung tayo'y maninigarilyo, huwag naman ho nating pabayaan na maapektuhan po ang mga ibang tao. Kasama na dyan ang mga kaibigan natin at pati na yung mga mahal natin sa buhay. So, importante huwag po tayo manigarilyo sa loob ng mga buildings, sa loob ng mga restaurants, so sa ating bahay din. Let us make our homes smoke-free. At dahil po para makaiwas ho sa ang ating mga mahal sa buhay sa second-hand smoke, no, at saka na rin sa hand smoke. Pati na rin po pala doon sa pati na rin po doon sa mga loob ng sasakyan kasi po ang third-hand smoke ay pwede pong ma-deposito yung mga chemicals pati po doon sa mga cushions, no, yung mga inuupuan ho ng ating mga doon po sa taxi o kaya doon po sa mga jeep. Ayun. Alright, once again, maraming salamat po, Dr. Limpin. At mga kasama. Ito na. Sige, pakibasa na. Pakibasa na yung ating mga winners na makakatanggap ng tig-100 pisong cellphone loan. Ito ng paid no more dahil kanina pa po nila ito inaabangan. Unang winner of 100 pesos sa cellphone load si Norberto Diaz from Quezon, Tayabas City, Quezon. Tayabas. Ang pangalawang winner ng 100 pesos na cellphone load ay mula pa po sa Hinobaan, Negros Occidental, Derek Ortega. Ang pangatlong winner naman ay mula po sa Hagonoy, Bulacan, si Fortunato De Leon. Pang-apat na winner ng cellphone load ay mula naman po sa Camarin, Caloocan City, Maria Elizabeth Andres. Pang-lima ay mula po sa Block 5, Gordon Heights Subdivision, Olongapo City, Leslie Amorin. Congratulations. At ang pang-anim ay mula ma'am sa Oriental Mindoro. Congratulations to Mary Ann M. Gala. Tatlo, Rod. Akala ko puro lalaki mananalo. Balance. Balance ngayon. Okay, congratulations sa inyong lahat. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Sana ay nabusog na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. At mga kasama, gustong magtanong. Yung mga gustong magtanong. Opo, yung mga gusto pong humabol. Wala ako dito sa pwede ho kayong mag-text pa rin sa 0908-579-6898 dahil kahit tapos na pong ating programa ay sasagutin ito ni Dr. Maricar Limpin sa pamamagitan po ng ating production team. At dahil yan po ang tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po ulit tayo sa isa na namang masustansyang talakayan sa susunod po na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DZXL 558. Mga kanutrisyon, tandaan po, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako po ang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang itong inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.